Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O, may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Kahit pa mapanood to ni Bongbong Marcos, ha, si Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Mga kababayan, kumusta po kayo? Grabe ito, viral itong pulis na ito, mga kababayan. Parang patrolman po ito. Talagang matibay at matapang. Naglabas po ng sama ng loob sa administrasyon. Parang ewan ko sa kanya, mga kababayan, kasi nagre-react lang naman tayo eh. Pakinggan po natin paano niya nilalabas yung kanyang freedom of expression dito. Tila ayaw niya po yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tila basta, mga kababayan, pakinggan niyo po kung anong masasabi niyo. Kayo na pong humusga kay patrolman. Tuturuan niya daw yung mga matataas sa kanya. Kung may poposas sa kanya, siya mismo yung magtuturo kung ano yung karapatan niya bilang ewan ko tignan natin. Usapang neglect of duty and freedom of expression. Pakinggan natin. Pinuno ka ng organisasyon, di mo alam yan? Animab ba? Oh, yung puso ko talaga eh. Oh, kita na yung mukha ko ngayon. Nagpapakita na ako sa camera. Para malaman nila na ako yung nagsasalita sa likod nito. Sa harap nito. Dati sa likod ng camera lang ako nakatago eh. Boses ko lang yung naririnig nyo. Pero ngayon, sa harap ng camera na. Kasi, malakas po ito, mga kababayan. Si patrolman. Kahit ipatawag ako sa Krame, kahit ipatawag ako sa Malacanang, kaya kong tayuan yung sinasabi ko, mga kasama. Naku, magaling sa batas ito. Parang vigil lang yan. Parang vigil lang yan na tumatayo. Marunong sa batas, mga kababayan, no? Matindi to si patrolman. Talagang kahit makarating daw siya sa Malacanang, sa Campo Crame, tatayuan niyo ito. Tatayuan niya mag-isa ito, mga kababayan. Aba, anong nangyayari ngayon, mga kababayan, sa kapulisan? Nagre-rebelde po si patrolman. Bakit kaya? Grabe ito, mga kababayan, anong nangyayari ngayon? Yung mga kapulisan tila di ko alam, mga kababayan, pakinggan po natin. Ano yung mga sinasabi ni patrolman? Tayuan ko lang yan. Sinabi mo ba yan? Sabihin na, tanungin nila sa akin, sinabi mo yan, patrolman? Yes, sir. Si patrolman. Ako pong may sabi lahat niyan, nasa video na yan. Nako po, yari si patrolman. Yung mukha ko niyan, ang pangit na mukha na yan. Yung pangit na mukha na yan, yung nagsasabi niyan. Sabihin ko doon. Diba? Naihi daw yung kasama ko. Wait lang Paano naging neglect of duty yung hindi mo pagsunod sa gusto nila? Diba? Paano naging neglect of duty yon, mga kasama? Neglect of duty kapag hindi ka dumuti. Yun ang ibig sabihin ng neglect of duty kapag hindi ka dumuti. That's neglect of duty. Pero kung duty ka naman, tapos nag-like and share ka lang naman, dahil yun yung sa tingin mo, agree ka, dun ka, sa tingin mo, tama ka. Tama yung post na nakita mo sa Facebook, tama yung sa tingin mo, tama yung post sa internet. Nirepost mo, in-upload mo. Hindi yung neglect of duty, mga kasama. Because that is not it is not part of your duty bilang police officer. It's your freedom of expression. It's one of the rights. It's one of your fundamental rights bilang tao.
Okay, lecturean ko na nga kayo. Lecturean na natin sila, yung mga general dyan sa taas, kasi wala silang alam sa mga rights natin. Diba? Putik. Generals kayo general kayong naturingan kayo. Pero bakit di nyo alam yung mga rights namin? Mga general, mga kababayan, tuturuan niya si Patrolman. Ako po, Patrolman. Ang lakas ng loob ni Patrolman, mga kababayan, na maglabas ng saloobin dito. Anong masasabi nyo kay Patrolman? Tila nagre-rebelde siya ngayon. Na tila... Ewan ko, mga kababayan, kung anong masasabi nyo po, Pakinggan po natin. Bilang tao. Huwag nyo nang isipin yung right namin bilang pulis. Isipin nyo lang yung right namin bilang tao. Maintindihan nyo kung bakit ako ganito. Maintindihan nyo kung bakit ako may hinanakit or hinaing sa organisasyon. Diba? Bilang tao na lang, kahit hindi ako pulis, same pa rin ang hinanakit ko. Kasi pinipigilan nyo yung right ko bilang tao. Yung right ko bilang Pilipino. Nasabihin yung mga gusto kong sabihin. Bakit? Dahil gusto nyo kaming kontrolin. Bakit? Dahil gusto nyo kaming gawing aso-aso. Di ba? Gawin nyo kaming utusan. Putik na yan, hindi ako pulis para maging utusan nyo, sir. Pulis ako dahil para sa taong bayan. Putik, hindi ako pulis para sa inyo. Diba? Ano kayo? Kayo bang nagpapakain sa akin? Para sumunod ako sa inyo? Oo, general kayo. Oo, mga nasa posisyon kayo. Pero hindi kayo ang nagpapakain sa akin. Paano ako susunod sa inyo kung alam ko namang mali yung sinusunod ko sa inyo? Ayan, mga kababayan. Naglabas ng saloobin si Patrolman. Tila kakastiguhin yung mga general na sa pakiramdam niya ewan ko, mga kababayan, kasi ito yung sinasabi niya yung freedom of expression niya, mga kababayan, na bakit daw siya susunod sa kanila, hindi naman siya yung hindi naman sila yung nagpapasahod, taong bayan daw ang nagpapasahod. So sa tingin niyo, mga kababayan, si Patrolman na parang nagre-rebelde ngayon, tama ba yung ginagawa niya, mga kababayan? Sa tingin nyo po, bilang Pilipino, para sa akin po kasi, pag-iinitan siya ngayon ng nasa itaas. Kasi, syempre, pulis kasi siya Isa siyang opisyal ng pamahalaan. Diba? Siya yung men in uniform. So, itong pulis na ito, pag-iinitan na ngayon. Ano sa tingin nyo, mga kababayan, bilang fair reaction, tama po ba na magbigay siya ng hinanaing ngayon sa gobyerno dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Pilipinas? Ano bang masasabi nyo, mga kababayan? Huwag na nating isipin na pro-government tayo, pro-Duterte, ano bang pinaglalaban natin? Sa tingin nyo po kay Patrolman, bilang isang Pilipino, tama ba na maglabas siya ng hinanaing dahil po sa nangyayari ngayon sa ating bansa? I-comment nyo po, mga kababayan. Salamat po sa inyo.